Hello mga ka-adventure and welcome to my vlogs. So for today's vlogs mga ka-adventure ay nandito tayo sa isa na sa gusto kong mapuntahang bayan dito sa probinsya ng Quezon. At ito yung Gumaca, Quezon mga ka-adventure. Para maumpisahan mga ka-adventure ang vlogs na to, ay dito natin umpisahan sa San Diego de Alcala Park dito sa Gumaca, Quezon. Itinatayo ito mga ka-adventure bilang pag-celebrate ng ika-400 years ng pagiging Kristiyano ng bayang. Itinayo ito mga ka-adventure dito sa itaas ng isang burol dito sa baryo ng Villa Bota. So bali mga ka-adventure, nasa taas ito ng maliit na bundok. At pagdating mo dito mga ka-adventure ay kitang-kita mo ang overlooking view. Pinangalan mga ka-adventure ang park na to sa kanilang patron saint, si San Diego de Alcala, bilang celebration ng ika-400 years ng pagiging Kristiyano ng bayan ng Gumaca. Sinasabi nga daw mga ka-adventure na sa bayang ito ng Gumaca, Quezon ay dito nagtatagpo ang ganda ng karagatan at the same time ganda ng natatagong kasaysayan ng bayang ito. Mula rito mga ka-adventure sa park na to ay samahan nila ako na explore natin ang mismong town proper ng Gumaca, Quezon. Galing pa rin dito mga ka-adventure sa park na to ay abot tanaw din ang Salumi Port. So at sa oras na ito mga ka-adventure ay nandito tayo sa Salumi Port dito sa Gumaca, Quezon. Matatagpuan ba rin mga ka-adventure dito sa Villa Bota, Gumaca, Quezon at mas kilala din bilang Port of Gumaca na naghahatid ng mga kargamento, pasahero papuntang Quezon, Quezon. At galing dito din mga ka-adventure ay abot tanaw din ang Roma Point kung saan dito itinatayo ang isang tulay na magdurugtong sa bayan ng Quezon, Quezon at Lopez, Quezon. Galing dito talaga mga ka-adventure ay sobrang banat talaga ang traffic. So mga ka-adventure, as of now po ay nandito tayo sa Taniadan Bridge. At galing dito ay lakbak na lang ay mararating na natin ang mismong pinaka-commercial establishment ng sa tulay kasi na to mga ka-adventure ay dito dumadaloy ang mismong Tipisik River na sinasabing na sa paligid nito ay dito nanirahan ang mga sinaunang nakatira dito way back 14th century bago pa man dumating ang mga Espanyol. Sinasabi mga ka-adventure na sila Bugtali ang pinakaunang pinuno ng bayang ito at sakop nito mga ka-adventure ang kalapit na bayan dito sa paligid ng Gumaca, Quezon.
Ang bayan mga ka-adventure ng Gumaka ay tinatawag noon bilang Gumaka na ibig sabihin ang lumaban. 1582 mga ka-adventure nang unang itinayo dito sa bayang ito ang isang bisita. 1686 mga ka-adventure nang ang Gumaka ay naging isa ng ganap na pueblo o bayan. Tinatawag ito mga ka-adventure bilang Kutang San Diego at tinatawag na mga taga rito na Parola or Stilio. So maihambing mga ito mga ka-adventure tulad ng Punta Diamantes Fortress na matatagpuan sa Bulusan, Sorsogon. Yari mga ka-adventure sa tinamtab na bato at may bubong na tisa. Ang fortress na ito mga ka-adventure ay ipinatayo para maging isang depensa laban sa mananakop ng bayan ng Gumaka. Ang lokasyon ng adventure ng kutang ito ay nasa bukana mismo ng Pipisik River malapit sa baybayin ng Gumaka, Quezon. Isang patunay mga ka-adventure kung paano naging mahalaga ang lumang daungan at ang katabing baybayin sa kalakalan at seguridad noong panahon ng mga Espanyol. Sa kabilang ibayo nito mga ka-adventure nitong ilog na to ay ipinagawa ngayon ang isang parke kasama ng isang lighthouse para magsilbing atraksyon ng bayan ng Gumaka. Sa ngayon mga ka-adventure, itong dating kuta ay isa ng tourist attraction din dito sa bayan ng Gumaka. Kasama rin dito sa compound na ito ay ang Museo ng Gumaka. So, ang lugar na ito mga ka-adventure ay sakop ng Barangay Poblacion or Barangay San Diego. Mula mga ka-adventure sa di kalayuan mula dito sa Kuta de San Diego ay mararating na natin ang Parish Church ng Gumaka, Quezon. So, dito tayo ngayon mga ka-adventure sa Parish Church ng Gumaka, Quezon. At the same time, ito rin po yung cathedral mismo ng Diocese of Gumaka. Ang simbahang ito mga ka-adventure ay kilala din bilang San Diego de Alcala Cathedral. At ang simbahang ito mga ka-adventure ay ang pinakamatandang simbahan dito sa probinsya ng Quezon. 1582 mga ka-adventure na ma-establish ang simbahang ito ng mga Franciscan missionary kasama si Fray Diego de Oropesa. So kung i-compare mo talaga ito mga ka-adventure doon sa Parish Church sa aking hometown sa Barcelona, Sorsogon, ay mas matanda pa ito ng isang century pa po. Muli itong itinayo mga ka-adventure noong 1690 at natapos noong 1747. Sa ngayon mga ka-adventure, ito ay nananatili bilang isang spiritual heart ng bayan ng buong diocese ng Gumaka mula sa pagkakatatag nito noong 1984. Mula mga ka-adventure sa Gumaka Cathedral ay patuloy natin i-explore ang tinatawag na Heritage Town of Gumaka. So mga ka-adventure, dito pa tayo ngayon sa tapat na mismo ng
Municipal Hall ng Gumaca, Quezon. At sa ngayon mga ka-adventure, ang bayan ng Gumaca ay isa na sa first class municipality dito sa probinsya ng Quezon. At habang dumadaan ako dito mga ka-adventure, ay di ko talaga maiwasan na mamangha sa ganda ng mga makikita mo sa paligid. Isang patunay mga ka-adventure kung gaano kasensado ang bayan ng Gumaca. Dito tayo ngayon ang mga ka-adventure sa mismo iconic na lugar. At dito ay marami talaga dumadaang sasakyan. Dito mga ka-adventure sa kantong ito ay dito naghihiwalay ang biyaheng papuntang Bicol at papuntang Bitogo at palapit nitong bayan. Masasabi mo talaga na ganito kaganda yung bayan mga ka-adventure. Along Maharlika Highway naman mga ka-adventure ay matatagpuan nila ang iba't ibang commercial establishment at karamihan ng mga fast food. Dito talaga mga ka-adventure sa Ilooban ay marami pa talaga establishment na nakikita. Iba rin talaga ang feeling mga ka-adventure na narating na itong gusto mong puntahan dito sa probinsya ng Quezon. Mga adventure dito tayo sa may barangay Tabing Dagat na kung saan dito tinatawid ito yung mismo rigid ng PRI at dito yung dulo ng mismong commercial establishment ng bayan ng Gumaca. So yun na mga ka-adventure ay natikman ko na talaga yung pinagmamalaki ng Quezon na pansit canton. Isang paraan mga ka-adventure ng pagluluto at pagsiserve ng isang pansit na kung saan wala itong ibinibigay na gobyernos. At sa lugar na ito mga ka-adventure ay dito matatagpuan ang kanilang public market. Sa looban mga ka-adventure ng Barangay Poblasyon, Unlad ay dito matatagpuan ang napakalaki nilang public market na kung saan dito nangangalakal at namimili ang mga taga-Gumaca at kalapit na bayan. Bilang isang heritage town, sa bayang ito ay marami ka rin makikitang mga ancestral houses. Mga ancestral house na dito mo lang talaga makikita sa lugar na ito. So dito masasabi mo rin na maganda yung facilities nila sa mga kanilang schools. Habang natatapos mga ka-adventure ang ating paglalakbay sa Gumaca, Quezon, ay ipinaalala sa atin na ang bayan ito ay higit pa sa isang destination. Ito ay isang kwento ng kultura, kasaysayan, ang araw-araw na buhay. Ulaman ito mga ka-adventure sa mayamang kasaysayan at magandang kapaligiran hanggang sa simpleng kasiyahan ng lokal na pagkain tulad ng pansit canton at ang mga nakatira. At dahil mga ka-adventure sa malawak na dagat na dinadaanan ko, galing akong Bicol or pauwi ng Bicol, kaya itong lugar ng Gumaca ay ito yung minsan pinangarap ko na mapuntahan. Isang pangarap na lugar mga ka-adventure na na-experience ko ngayon sa pag-visit sa Gumaca, Quezon ng mga bagay na hindi ko makakalimutan. At dahil din sa dagat na ito, kaya nabighani talaga ako mga ka-adventure sa lugar ng Gumaca.
maganda lang talaga mga adventure makita ito lalo na kung summer. At mula mga ka-adventure sa lugar na to ay nasa tapat ko na ang mismong welcome sign ng Gumaca, Quezon, na kapag tinawid natin ito, ang ibig sabihin ay nasa bayan na tayo ng Plaridel. At sa pagtatapos ng vlogs natin dito sa Gumaca, Quezon, sabi nga daw it offers an experience that feels genuine and heartfelt. At sa adventure ko sa bayang ito mga ka-adventure, will leaves me with a memories that stay long after the trips ends. And that's all for this vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching and see you on my next video.